morning mga dre, no? Sabado. Ang oras natin sa trabaho 9:33 AM mga dre, no? As usual, part-time na naman tayo. Kailangan balikan yung naiwan kong trabaho kahapon para i-check ngayon. At yun. Natatawa ako bigla kasi sasabihin nyo na naman, kumbaga tumatawa ako ng walang dahilan mga dre, no? Basta wala pa sa atin, matatawa ako kasi may naiisip na nga ako eh. Nagbasa ako ng comment, tapos naiisip ko na yung mga comment. Kaya minsan pag nagsisimula ako ng video or out of nowhere, biglang mangingiti ako, matatawa ako. Isipin nyo, siraulo na ako, di ba? Yung ganun mga dre, no? Pero hindi naman, may naisip lang ako. Shoutout mga dre, no? Shoutout sa inyong lahat na patuloy pong sumusubaybay sa atin at nanonood. Marco Pobre, sabi niya, Boss Rice, ano pong model ang sasakyan nyo at ilang kilometers na po? 2017 Honda CRV, touring, tapos ilang kilometers na, I think 90,000 na mga dre, no? Nung kinuha ko to, ano to eh, nasa 55 or 56,000. Ngayon 91,000 na siya. So nakaka 30,000 na ako. 3 years na sa akin to sasakyan at 3 years na rin yata, 3 years pa yata yung hulugan ko mga dre, no? Yata kasi hindi ako sure kung 5 years ba to o 6 years, pero definitely hindi ko kinuha to ng 7 years mga dre, no? O walang option na ganun kaya hindi ko kinuha. Pat nila sa ala, Sanyan Rice, yung grocery store. Sa may ano to, sa may McKinsey, malapit kila Joby to mga dre, no? Yung grocery store na tinatanong niya. Yun, shoutout kay Leo. Sabi niya Honda HRV. Hindi po, Ricky Unitech. Saan ba tong comment niya? Okay, nagkwentuhan kaming apat mga dre, no? Si Jeremy, si Jomar, tsaka si Tess. Yun nga, no? Magkakaibang, kumbaga iba't iba kung gano'n nakatagal kami sa Canada. Pero yun, yung status ba ng buhay, yung estado ng buhay, diba? Maganda pa sana kung napalalim yung kwentuhan mga dre, no? Kasi kumbaga, may mga anak pa, yung iba maliliit pa, yung iba malalaki na, 'di ba? Kumbaga, makita nyo, mabigyan kayo ng idea kung anong klaseng buhay meron yung apat na tao na 'yon. 'Di ba? Bakit paano ba? Yung isa walang sasakyan, yung isa walang sasakyan, yung tatlo meron, yung isa may bahay, yung tatlo wala. Yung ganoon mga dre, no? May pandaw ng bahay pero ayaw bumili. Kung ano bang naiisip nila, 'di ba? Kaya maganda yung usapan na nagpapatunay na kumbaga sa isang tanong may 10 sagot eh. 'Di ba? May isang senaryo pero may 10 magkakaibang idea. Yung ganon. Sabi ni Joby Ann Santos, walastek, kala ko Judy Ann Santos eh. Hi Rice, don't get rush sa pagkuha ng bahay. It takes time. Nakilala ka namin dito sa Calgary sa event ninyo sa Spot Pinoy. Kasama ko si Habi, Romel, Tokayo, and Santos family nung napasyal ka sa event. Kami nga 9 years after makakuha ng house kasi we prioritize helping our family in the Philippines. Temporary foreign workers kami nung dumating dito. Year 2013 ang pagkuha ng bahay, basta employed, good credit score, mag down payment, funds and willing to handle risk, go. Kami ni Romel, di kami namili ng work, kaya kami nakaipon pang down. God bless Rice and family. Yun, good job, di ba? Jen Ramirez, Jeremy, mag-vlog ka na din. Shoutout kay Jessamine. Yun, yung kasama ko sa trabaho yung Jeremy, mga dreno. Dre, ang bahay ay retirement plan. Sabi ni Golden Baby, gaya ko dito sa Florida, I bought my 15 years ago. Na-pay off ko na. Mag-retire ako, Pinas at benta ko to. Binili ko ito 130,000, ngayon ang value 250 na. Yun, yun maganda, 'di ba? Kaya today is the perfect time, eh, 'di ba? It's always paano ba? Today is the right day para bumili ng bahay. And applies to every day. Mga Andre, no? Tsaka, nag-gets ko yung sinabi ni Jeremy. Oo nga naman, no? Na yung kumbaga dahil gusto mong mag-down ng mas malaki, let's say may 5% ka na, may pan-down ka na sa bahay, pero gusto mong gawing 10%, so gusto mo mag-antay pa ng 1 taon, nag-ipon ka pa para madagdagan yung 10% mo, para maging yung 5% mo para maging 10%. But
Pagdating ng isang taon, dahil sa inflation, so yung naipon mo is parang pang 5% pa rin, di ba? So it makes sense. Yun, shoutout kay Find the Right Beat. At sino ba to? Lydia Abida? Oo, Abida, no? Do you have your family living with you? I notice you buy food and cook for yourself only. Ma'am Lydia, kasi po nasa diet mode ako eh. Kaya ako nagluluto ng pagkain ko, di ba? Dan Henry, nice vlog as always. Yun, thank you. Sabi ni Kuya Cesar, dapat potuyuin ng husto yung nabasa. It will start mold and more work. Yun nga, no? Yung trabaho na yun, kaya nga sabi kong malaki mga dreno. Kasi sobrang hina talaga ng leak niya, na I think sobrang tagal na rin. Kaya nabasa na yung buong paligid niya, na kailangan patuyuin, kailangan ko magbakbak doon. I don't know, parang they did that on purpose mga dreno, na wag higpitan yung mga saraduhan na yon. Yung Team Drake, thank you. Kicks Blanco, present, sabi niya. Nakikita ko, nagtatalsikan yung laway ko mga dreno. Jonathan Soriano, shoutout sa iyo. Bike to our work. Tataas mo ang insurance mo for sure. Buti hindi ka pinabalik na mag-training. What? Hindi naman. Oo, wala, hindi daw. Bike tour work. I think na niya mga dreno, yung sinasabi niya na yung nagkaroon ako ng speeding ticket sa Alberta. At maraming salamat po sa Elements kasi po nabayaran na yung ticket na yun mga dreno. Sila po yung nag-shoulder ng pagbabayad ng ticket na yun na worth 360. Napaka-generous ni boss. Boss, thank you. At Elements po mga dreno, still going on po yung mga condominium na binibenta nila mga dreno. Baka interesado po kayo. At ano ba? Talentado CA. Talentado CA mga dreno, negosyante ba kayo? At meron kayong negosyo na gustong ipapromote dito sa Canada? Makakatulong po sa inyo ang Talentado CA. Sila po ay may mga hawak na influencer na kagaya ko po na open for collaboration para po maipromote yung mga business nyo. Sa maliit na paraan po, maging bahagi kami ng paglago o pagunlad ng inyong kabuhayan. Yan, sa mga naman po, sa katulad kong influencer o content creator, pwede po kayong makipag-ugnayan sa Talentado CA. At yun, paano ba? Eto, Talentado CA mga dreno. Dahil sa kanila, nakarating kami ng Calgary, expense paid ng aming sponsor at nagkaroon ng extra kita, kagaya ni Inags, nagkaroon ng pambili ng TV, at si Ina, pupunta na po ng Japan. At yan po joke lang. Joke lang. Oy, Ina, happy birthday. Sa totoo lang, sa Canada, ang daling kumuha ng bahay dyan. Try nyo dito sa California kasi sa Canada, para sa amin, parang bakasyonan lang yan at wag inkumpara ang Amerika at Canada. Try buying in Vancouver and Toronto. The average price for detached house in Vancouver is 2.2 million which is 1.58 million, sabi ni Robocop, no? Ganun, mas madali sa Canada kumuha. Di ibig sabihin, hindi na talaga ako makakabili ng bahay, lalo pa pag nasa US ako, di ba? Pambihira, I think, to some people, maaaring madali, mga dreno. If you have the budget, of course, madali, di ba? Madali yung lahat. You have the money, life's get easier, di ba? Yun, shoutout po kay kay Sir Robocop. Median house price in Metro Montreal in 2020 was 360,000. Today it is 590,000, up by 64%. This is how much the dude that bought the house has gained by just temporarily abstaining from life pleasures and toys. Ayun, may point naman si Sir Robocop, no? May karugtong pa yun mga dreno. Tapos si Tech Boy, sabi niya naman, not a lot of people have the same mindset like yours. Kung goal niya talaga bumili ng bahay, he should have done things to achieve it. Tapos sumagot din si Six String, sabi niya, yes, my comments are unpopular for the 99%, for the rest with a 1% mindset. Yeah, they get it, sabi niya ganon. Six String, nga, napaka niya mga dreno, kumbaga nagbigay nga siya ng mahabang palugit, sinabi niya, sa loob ng 15 to 30 years, kung hindi ka pa nakaalis sa sitwasyon mo, diba? Talagang, parang ang malas mo naman nun. Yang ang malas na yan, galing sa akin yan mga dreno. Pero, what are the chances na, di ba, baka hindi pumapabor sa iyo yung pagkakataon? Mahirap, ayun ko.
Mahirap magsalita mga dre, no? I think I've seen a lot sa buhay na meron ako mga dre, no? We've been through a lot. I've been through a lot mga dre, no? Luckily, alam niyo yun, lumaki ako sa paligid na kung saan mulat yung mata ko mga dre, no? Sa kapaligiran ko, 'di ba? Nasa Pilipinas pa lang ako habang lumalaki ako. Alam niyo yun, ano ko kumbaga, paano ba? Mula nung nagbinata ako, inisip ko na kung sa paanong paraan ko matutulungan yung nanay ko mga dre, no? Gusto ko lang makita nyo kung ano yung mindset na meron ako mga dre, no? High school ako, nakikita ko yung nanay ko, nag-struggle kami mga dre, no? Naglalaban ng damit ng ibang tao para lang kumita ng magkano, 120, 150 a day. Tapos makikita ko pagtapos niya maglaba, sugat-sugat yung kamay niya. So hindi ako basta anak na ano lang yung hindi ko pagtutuunan ng pansin yun, hindi ako ganun mga dre, no? So una kong ginawa is makatulong ako sa nanay ko sa pinakamaliit na paraan mga dre. Pag pantalon yung labahan ko, pantalon ko, especially maong, ako na yung naglalaba mga dre, no? Sa maliit na paraan matulungan ko yung nanay ko. So mulat yung mata ko sa hirap ng buhay, di ba? But for some reason hindi ko hinangad na yumaman. Ang gusto ko lang kahit pa paano guminawa yung buhay namin, di ba? Nakwento ko nga sa mga unang vlog ko na nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makatulong sa nanay ko, ang una namin binili is washing machine mga dre, no? Tapos yun nga, nasa Saudi ako, naglalaba ako. May washing machine sa Saudi, di ba? Pero na-realize ko na okay, mahirap pa rin magbanlaw mga dre, no? Masakit pa rin sa likod, especially kung madami kang lalaban. Pagkatapos, I think it took me so long mga dre, no, na kung saan nakabili ako ng washing machine na may magbabanlaw na mga dre, no. Pag kukunin mo, may dryer na, yung konting sampay na lang, tuyo na, hindi mo na kailangan magbanlaw. Ang tagal nun mga dre, no, bago ko narating yung stage na yun. Pero isa sa paano ba, unang pangarap na natupad ko mga dre, no, yung makabili ng washing machine na kung saan hindi na magbabanlaw sa airmat, di ba? And bilang anak na nakita yung paghihirap ng magulang niya, di ba? I mean, that's one of my biggest achievement mga dre, no, sa buhay na nagpasaya sa puso ko mga dre, no. Para sa inyo baliwala yun, di ba? But for me, big deal yun mga dre, no. At yun nga, ewan ko, hindi ko naisip na yumaman ako mga dre, no, na magpayaman ako or whatsoever. I don't know. Siguro ganun talaga, di ba? May mga tao na bata pa lang sasabihin gusto lang yumaman, di ba? Pero ako hindi ewan ko, di ba? Wala nga sa pangarap ko yung mga dre, no, magkakasasakyan ako Alam nyo yun? Miski wala rin sa pangarap ko na magkakaroon ako ng malaking bahay. Wala. Ewan ko, siguro simple-minded lang ako mga dre, no? Ganun lang. Basta gusto ko lang masaya ako, may peace of mind ako. That's it. Hindi ko ayoko na i-complicate pa yung buhay ko, di ba? Yun, mga dre, no? Mga batuloy, kulit nyo kasi. Gusto nyo pa, Charo Santos yung istorya. Angie Canlas, kung stressful, hanap ng ibang vlog. It's a free word. Stay happy lang. Oo nga, no? Pambihira, oh. Tsaka, mga dre, no? Ano man tawag dito? Minsan may mga nagko-comment, nakita yung thumbnail, nakita yung title. Magko-comment na agad. Diba? Nang pangit, na kung ano-ano. Later on, tatapusin yung vlog, buburahin yung comment. Diba? Mas maganda mapanood nyo yung vlog. Hindi po, it's not all about negativity mga dre, no? It's about kumbaga catching your attention para i-click yung video ko. Ayun, si Ricky Unitec ulit, no? Sabi niya panghatak lang yung topics at thumbnail ni Dre. Capture naman kayo. Mayaman na yan si Dre, kunwari lang na walang pera. Yan ang hindi totoo mga dre, no? Kaya maniwala dyan, pamira. Sabi ni Leo,
Bilano. Kung meron man genuine legit magbigay ng advice, yun ay si Inags. Bakit? From pinakamababa na temporary foreign contract worker, pagkuha ng LMO, hindi umasa sa immigration consultant, sariling sikap sa pagprocess ng PR, status to pagkuha ng citizenship, dinaanan lahat ni Inags yan. Oo, pambira. Oo, shoutout kay Inags, pambira. Hindi na ako mag-a-advise. Pero kung pagdating sa pahirapan ng buhay, Leo, nako po, baka madami pa yung lolo ko nito, nananahimik na yun. Wala yun sa lolo ko pambira na yan. Oh. Alam ba yung lolo ko? Naging ano pa yan, tumira pa yun sa sa gubat. Nakipaglaban pa sa mga Hapon yun, pambira ka. Ano naman, hindi naman, kailangan ba dumaan ka sa sobrang hirap, 'di ba? Bago ka maging legitimate na mag-advise. I think yeah, to some degree, oo, 'di ba? Pero ako tingnan mo kung gaano pinagdaanan ko sa hirap siguro tingnan natin kung masasabi mong legit akong legit ako magbigay ng advice pagdating sa buhay, pambira ka. Sama na natin dito mga ninuno natin, sige. Para maganda. Hindi, ako mga dre, ito seryoso to Elementary ako. Ano ba? Hindi ko matandaan talaga mga dre, no, kung nakaranas akong bumili ng bagong damit no. Parang tipong uniforme sa school mga dre. Kasama ako dati sa sa Norma Norwegian Missionary Alliance. Diyan yan sa area mga dre, no, na kung saan may mga sponsor kami na kinukuha from Norway. Tapos asosasyon kumukuha silang sponsor sa Norway na every pasukan mga dre, no, may libre kaming gamit sa school. May libreng tela, kami magpapatahi ng uniforme namin. As in bag, mga notebook, ganun. Ilang taon ako miyembro nun mga dre, no. At pagkatapos nun, natandaan kong parang bumili lang ako ng bagong damit mga dre. Nung nung high school, kasama ko yata si Ermat ko nung nagpunta kami ng Baclaran. Tapos nabilihan niya ako ng 2 damit, yung tag 60 pesos, no. Tapos parang nagsapatos ba ako nung elementary ako? Hindi yata, wala yata akong sapatos noon, no. Pero may isang instance, ano ba 'yon? Natatanda ako, grade 5 ako, may sabit ako, may ribbon ako noon, mga dre, no, hindi pa medal, ribbon pa lang nasa stage kami ni Ermat Ano bang sapatos ko noon? Hindi ko matandaan kasi pero malamang bigay lang 'yon. Hindi ako nagkaroon ng bagong gamit nung elementary ako mga dre, no. Hanggang nung high school ako, natatandaan ko Leo umaatin ako sa Dibu. Okay? Sa mga Dibu, ang suot kong sapatos, dahil wala akong maayos na sapatos, yung pang C80 na sapatos. yung mataas, ano ang tawag dyan? Pambihira yun ang suot kong sapatos, no? Aatin ako sa Dibu. Lastik ako. Tapos ang damit ko neon green na t-shirt. Tapos naka-slacks ako. Lastik ko. Talaga namang ng Diyos na ko naman, nadadala ko naman mga dre. Nadadala ko sa kahihiyan yung sarili ko. Pero yung gano'n, no. Tapos paano pa ba? Nag-construction ako mga dre, no. Ito na kwento ko natin. Kasi nga gusto kong makabili ng parang Chuck Taylor. Mahal yun di ba? As in talagang akala ng mahirap talaga kami mga dre, no? Walang pambili ng sapatos. Gusto ko makabili ng Chuck Taylor. Parang Chuck Taylor mga dre sa Baclaran. Siguro baka 300, merong ganon. So ang ginawa ko, may sa amin ano ba tawag yan? Foreman mga dre, no? Sa construction, malapit sa tinitirahan namin bahay ngayon sa 13. So sabi ko, sige sama ako. Bata pa ako noon mga dre, no? Hirap na hirap nga ako buhatin yung isang sakong semento tsaka yung magbuhat ba ng mga hollow blocks. Nag-stay in pa ako noon dun sa construction area kasi nga malayo Punta kami doon, tapos nagtrabaho ko na ng 2 weeks. Pagkatapos ng sahudan, wala kami sinweldo mga dre, no?
Inistapa pa kami ng foreman namin. Tingnan mo, di ba? Napakamalas ko, di ba? Tingnan mo nga yung Leo. Nagtinda ako ng pandesal, okay? Elementary pa lang ako niyan. Nagbotey ako. Nagtinda ako ng bichu-pichu, yung pilipit na na tinapay na may asukal. Nagtinda ako ng bibingka, yung tagpipiso, yung nasa tray na kahoy na ganyan. Nagtinda ako nun. Wallace, tek, ano pa ba? Di ba? Ano pang hirap gusto mo? Wallace, kulang na lang tumira ako sa kalsada. Di ba? Kaya, mga Andreno, marami akong nadaanan na, marami akong na-experience sa buhay na somehow nag-shape ng kung ano mang tao ako ngayon. Di ba? Kumbaga mulat yung isip ko sa hirap. Kaya somehow siguro, no, gusto ko nang maging mahirap na lang. Kasi nga, kasi nga doon ako lumaki. Di ba? Ayoko umalis dito, mahal ko to eh. Di ba? Pinanganak akong mahirap eh. Buisit ka na naman, no? Gago to, walang pangarap. Hindi. Yun nga, no, gusto ko lang ng simpleng buhay. Kung hirap at sa hirap ng buhay, mga Dreno, mahirap din yung buhay talaga namin. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ano kami, yung si Ermat, nakatira lang kami, kumbaga, 100 square meter yung bahay ng lola ko. So, ang ginawa namin, nagsama-sama kami doon, mga Dreno. At ilang taong kami ron, at kumbaga, aalis kami ron, mangungupahan, tapos baka ilang babalik uli sa lola, 'di ba? Doon uli titira. Kumbaga rap start yung buhay namin, mga Dreno. Kami yung typical na Pilipino na mahirap. Galing kami sa Tondo. Galing yata sa Tondo yung mga magulang ko, mga Dreno, nung dinala sa sa Cavite, nung dinedevelop pa lang yung Cavite. Parang ano bang tawag nila ron? Kami sinasabi nila na kami yung mga unang bagsak sa Cavite, mga Dreno, noong mga panahon na yon. So imagine, basically squatter siguro kami sa Manila, kaya kami napadala sa Cavite, 'di ba? So starting from there, paano magi-start sila, Ermat? 'Di ba? I mean, paano ba i-justify? I think hindi ko ma-justify, mga Dreno. Sabihin nyo lang anong gusto nyo sabihin. Ang point dito is kung pahirapan lang, mas mahirap ako. Mas mahirap yung pinagdaanan ko at mga ninuno ko. Nadamay pa sila, di ba? This seryosong usapan, mga Dreno. I mean, yun nga, no, kumbaga, sa pagdadaanan mo sa buhay, hindi ka matatalo eh, di ba? Dalawang bagay lang yan, di ba? Matuto ka o magtagumpay ka, 'di ba? You learn a lesson from your experiences, from your mistake. Ngayon gamitin mo 'yon sa panibagong journey, paglalakbay. Sagwa ng journey pag silang binabanggit kayo, no? Paglalakbay sa buhay mo, 'di ba? Na you are wiser. Alam mo 'yon, 'di ba? May experience ka na, hindi ka na uli magsisimula sa zero. Kaya it's a win-win situation, mga Dreno, na sumubok ng iba't ibang bagay. Ayun, maiiyak pa tuloy ako. Kaya pag tinanong niyo ako, mga Dreno, kung anong babaguhin ko sa buhay ko, given a chance kung may titwitch ako sa buhay ko para maging mas better, 'di ba? Siguro sana naging na lang ako, mga Dreno. Naging Koreano na lang ako. Anyong sayo. Hindi, wala akong babaguhin, mga Dreno. Honestly speaking, no, masaya ako eh. Tsaka, pag may binago kang isang detalye sa buhay mo, alam mo yon, yung ripple effect nun, mga Dre, diba? Dahil doon, kaya ka nandito eh. Diba? So, kung papalitan mo yon, di iba rin yung kalalabasan ng buhay mo. Who knows, diba? Baka namatay ka na 15 years ago kasi nga binago mo yung yung maliit na detalye, 'di ba? So walang ganun, mga Dre, no? Lamig na tuloy ng kape ko. Kulit na ito ni Leo. Leo, good vibes lang ha. Ano pa bang mahihiling ko sa buhay, mga Dre? 'Di ba? May sasakyan ako na utang, may bahay kami na utang,
Madami akong utang. Hindi, siguro kung magkaroon man ako ng eto I don't know kung siguro matutuwa si Ermat pag napanood niya to, pero that's one of my greatest dreams, mga dreno, na somehow mabigyan ko ng komportableng buhay yung nanay ko. Yun mga dreno. Yung anak ko malaki na yan eh, 'di ba? Kumbaga kahit anong pilit mo nga sa anak mo kung ayaw niya nung gusto mong mangyari sa buhay niya, hindi niya gagawin eh, 'di ba? Kumbaga I will let him decide kung anong gusto niya. Pero alam mo yun, yung sa kay Ermat, ibang usapan yung mga dreno. Kasi kumbaga bahala siya. Hindi, pagpunta niya rito ni Ermat, mga dreno, kumbaga sabi nga baka hindi magustuhan, sayang lang yung sayang lang yung panahon ng pag-a-apply, yung pera. But the thing is, sabi ko, okay, ang mahalaga, magkaroon ka ng chance na makapunta rito. Pag nakapunta ka rito, then mag-decide ka, 'di ba? Kung gusto mo pa mag-stay o gusto mo na sa Pilipinas, I don't care, it doesn't matter, 'di ba? Ang gusto ko lang is nabigyan kita ng pagkakataon na makapili. Yun lang yun, mga dreno. Hindi ako magagalit. No hurts feelings. No hard feelings, mga dreno, sa part ko na ayaw namin diyan, uwi na kami. That's fine, 'di ba? Kasi nga, the point is, ma-offer ko sa'yo yung meron kang pagpilian. Diba? Yun yung gusto ko, mga dreno. Matutuwa ako kung mangyari yon, kung ma-approve yung papers. Naipasa ko na pala, mga dreno, yung updated na nila, na updated na mga information nila. At you can do that, mga dreno. It's very not easy, but doable, mga dreno. Very doable yung pag-a-apply DIY ng PR ng mga magulang, even yung PR nyo, mga dreno. It will take some time, na some research tsaka understanding talaga sa ginagawa nyo, but it can be done. Nagawa ko, nagkamali ako, binigyan nila ako ng chance na i-correct. Alam nyo yun, mga dreno, gano'n naman sila napakabuti ng gobyerno ng Canada, mga dreno. It's not perfect, pero thankful kami sa government ng Canada dahil nga sa mga ganung bagay na considerate sila, mga dreno. So kinumpleto ko na, ipinasa ko na, at waiting uli ako, 'di ba? 3 months ako nagantay para ma-receive ko yung mistakes ko. Ngayon pinasa ko na uli. Hindi ko alam kung gaano naman ako katagal mag-aantay para sabihin nila, okay, tama yung ginawa mo, here's the next step. 'Di ba? Baka 3 months uli, at hopefully tama nga yung ginawa ko, mga dreno. I save how much? A lot of money, mga dreno, na DIY ko yon. Nagtanong ako sa isang immigration dito na they are charging $1,000 per person. Meron namang isa na 3,000 yung charge niya per person, di ba? Depende sa immigration consultant na kakausapin nyo. So kaya ang ginawa ko, dahil can't afford ko, ako na yung gumawa, mga dreno, and I save a lot of money, di ba? Dahil sa ginawa ko na yon. Tatanong nyo kung nasan yung perang na save ko. Wala, kasi kikitain ko palang dapat yun eh. Ibig ko pala sabihin, hindi ako nakapag-spend ng pera, mga dreno, but it doesn't mean na na-save ko. Yung pala dapat yung tamang term doon. So andito na tayo sa part-time natin, mga dreno. At hindi ko alam kung dapat maging ano to, mga dreno, papalitan ko. Okay tong tools na to, mga dreno, okay tong ilaw natin na to, okay tong ilaw ko na to. Kasi nga ang laking pakinabang sa akin nito, mga dreno. Tirahin ko kayo, kita nyo. Para akong si Gambit eh. Saan na yun? Yun, oh. 'Di ba? Oh. May ganun pa yan, mga dreno, 'di ba? Ang husay nito eh. Magkano ko nabili to? $13. Pero ang dali malubat eh. Parang wari ko mga kalahating oras lang lobat na eh. Kasi maliit yung battery. So anong ginawa ko, mga dreno? Bumili ako na kung saan pwede kong lagyan ng battery na rechargeable. Katulad na itong flashlight na to, mga dreno. Ang galing na ito. May ano to, mahaba to, mga dreno. Yan, oh. Diba? Pag hindi na siyan hindi kayo na siya sa maiksi, pwede pahabain yan. Eto, may asan ba? Para pagbukas na ito. Hindi ko na ang battery na ito, mga rechargeable din na nilagay ko. Mataas yung capacity niya.
Kaya matagal malobat to mga dre. Ayan o, ganitong klase ng battery. 18650 ang tawag dito. Kaya napakahusay na ito mga dre, no? Tama ba yung paglagay ko? Oo. Napakahusay niyan na tagal malobat. Kaya lang pag matagal na bukas to, umiinit to. Sa ano rin to, sa AliExpress ako bumibili mga dre, no? Napakahusay niya mga dre. Ang layo na ano nito, naabot nito eh. Mga abot sa kapitbahay ito eh. Just put it here, Pio. Then I'll take care of it. Okay. And give me the other thing. Ito kailangan ngayon. Yun yung ano natin mga dreno. Yun yung problema natin. Problema ko pala. Damay ko pa kayo eh, diba? Uy, walang leak. Very good. Pero, kailangan ko ang patuyuin yan mga dreno. Kasi nga, sabi ni Kuya Cesar, aamagin yan eh, pag hindi ko pinatuyo eh. Etong snake na to kahapon mga dreno, ito yung ginamit kong pantanggal ng ano eh, pangtanggal ng baraba. Dapat may ganito kayo mga dreno kahit pa paano sa bahay nyo, kung meron kayong bahay dito sa Canada. Ito yung pinatanggal ko ng para sa drain. Pagtanggal ko kahapon, sabi ko, baho. Dapat dalagay ko sa sasakyan ko, dito ko muna i-stock. So ang ginawa ko, kinato ko yung caretaker, iniwanan ko sa kanya. Sabi ko, pwede bang ilagay muna natin ito dyan sa loob ng bahay mo kasi babalik ako bukas. Sabi niya, okay. Di nilagay namin sa bahay niya, no? Nung nailagay na namin, di palabas na ako, sabi niya gano'n. Sabi ko, why? I smell something bad. Sabi ko, is it me? Sabi niya, no. pero ito yung mga doon kasi galing nga sa drain to eh. Salbahe eh, diba? Ay, si Inags, mga dre, si Inags. Bukod sa kalbo yan, mga dre, nakakatawa yan. Ano yan, malalim si Inags, mga dre, no? Sabi nga nila, yung mga magagaling magpatawa, napakalalim ng mga tao niyan. Tsaka talagang matatalino yan, mga dre, no? Ang hirap magpatawa, tsaka magaling makisama si Inags, mga dre, no? To the point nga na natikitan pa kami, di ba? Kahit hindi siya sanay mag-drive. Dahil lang gusto niyang makatulong, mga dre, di ba? Ginawa niya. Kaya, mabuting tao yan si Inags. At tama ka, Leo. Kumbaga, si Inags ang mas, kumbaga, kung may ibang mag-a-advise tungkol sa pinagdaanan niya o napagdaanan niya, legitimate na, di ba, deserve, kumbaga, may case siya na makapagbigay ng ng advice. Kalbo, may case siya, may kalbo siya. Credible, mga treno. May credibilidad. Pero it doesn't mean na hindi ako credible. Lastik, di ba? Pag-usapan na natin hirap sa buhay. Kaya rin mga dre, maganda rin yung kayong gipit ka sa buhay eh. Kasi ako, 'di ba, gipit ako. Kaya ako yung gumagawa ng mga dapat gawin mga dre pagdating dito. Ako rin naman gumawa ng citizenship ko Ayos ka. Si Inags lang ba? Ako din naman nag-renew ng ko Kapagsalita ka. Si Inags lang idol mo. Nakakasakit ka ng damdamin, Leo Para kang others Binabaliwala mo yung hirap na napagdaanan ko rito sa Canada. Ibig sabihin, mas may karapatan ako kay Inags. Ang dami kong trabaho, si Inags pasimple-simple lang dyan Mag-ano ka sa akin hindi ka nakakasakit ng damdamin Nakita mo ba nung nagpapala ako ng snow, ang lakas ng winter storm noon? Tapos sabi mo, hindi ako nahihirapan dito sa Canada. Nakakasakit ka ng damdamin. Wag ganun. Wait, we don't have to start the day.